You also express your I opinion. am questioning your opinion because you are the chairman of this committee, Mr. Why are you so You should protective not- of the Discayas? Why are you so protective? I am not protecting them. Mabuti sila. Wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Marcoleta versus Ping Lacson. Protektor daw ng Diskaya. Why are you so protective of the Discayas? Why are you so protective? I am not protecting them. Mabuti sila. At isang malaking pasabog ang binitawan ni Erwin Tulfo. Sumabog sa Senate hearing. Senator Marcoleta hindi nakapagsalita. Protektor ka ba? Lacson sumabog kay Marcoleta at si Tulfo humirit para sa bayan. Why are you so protective of the Discayas? Why are you so protective? I am not protecting them. Mabuti sila. Kung akala mo tapos na ang drama sa Senado, maghintay ka muna kasi dito pa lang magsisimula ang tuloy na eksena. Senator Ping, para sa inyo, sino ba ang sabihin natin worth it or dapat na ikonsidera na state witness na ipasok man lang dito sa Witness Protection Program? And you responded, at this point between Diskaya and Bryce Hernandez, Mr. Chair, question is, does the chairman has the prerogative or the right to make judgment? No. That's my perspective, no? That's my personal opinion outside of the hearing or outside of this hall. So don't question my opinion. That I am is not my questioning opinion. your opinion, Mr. Chair, but you are the That's not chairman part of this here. committee. Anyway, let's proceed with the You are not interested in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair? Go ahead, you raise your Kaya nga sinasabi ko sa inyo You're an questioning my investigator, opinion. we are investigating. Okay, kagatayo rin. Mr. Chair, we are still Hearing suspended. investigating. Mr. Chair, nag-iimbestiga muna tayo. The point is, an investigator cannot be Judge, Mr. Time. Do not judge. No, ang importante rito is the objectivity. Sinasabi ko na sa'yo eh. Are you trying to steal the show? No. I am raising prejudicial question. So you're I creating am trouble sinasabi ko, to prevent the proceeding? Mr. Chair, sinabi ko na sa iyo, the interest of this committee is the impartiality, the objectivity. Sana huwag kayong magbibigay ng opinion. Why did you choose, for example, Bryce over to this That's my guy? opinion. You cannot question my opinion. Outside of this hall, you cannot question my opinion. You also express your I opinion. am questioning your opinion because you are the chairman of this committee, Mr. Chair. What's your prediction? Ang mangyayari nito, so, mas credible si Bryce kaysa this guy. Bakit ganon? Why are we trying to prejudge this? Hindi, Mr. President, we are still in the process of investigation. If we are in the process of investigation, Why are you then so we should not protective of judge. the Discayas? Why are you so protective? I am not protecting them. Mabuti sinabi mo yan, Mr. Chair. Unang eksena, ang pasabog na simula. Mabigat ang simula ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. Senator Panfilo Ping Lacson, bagong upo bilang chairman, diretso agad sa punto. Pero teka, may bumangga. Rodante Marcoleta, dating chairman ng committee, biglang humirit. Bakit parang pinapaboran mo si Bryce Hernandez? Bias ka ba? Boom! Mic drop. Pero hindi doon natapos ang tensyon kasi may sumabog. Eksena number 2, ang unang banggaan. Lacson hindi nagpahuli. That's my personal opinion. Don't question my opinion. Pero Marcoleta hindi umatras. Pero chairman ka, hindi ka ba interesado sa prejudicial question ko? At dito nang pumutok ang tensyon. Lacson agad sinuspindi ang hearing. Pero teka lang, hindi pa tapos. Eksena number 3. Bakit ka protektado, ha? Pagbalik sa sesyon, galit na si Lacson. Why are you so protective of the Discayas? Boom! Parang suntok sa mesa. Ang tanong na ito parang sumabog na granada sa loob ng session hall. Pero teka, may isa pang papasok na karakter, si Senator Erwin Tulfo, at dito lalong kumulo ang eksena. Yung lahat, yung sigaw ng taong bayan na libo-libo sa People Power Monument sa Luneta, hindi lang po pagnanakaw, they were also shouting, ibalik yung pera nila. And I believe the Secretary of Justice heard that. And I believe Malacanang heard that. Kaya nga po, dito po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir.
Tulfo mode activated. Eksena number 4. Erwin Tulfo parang action star. Hindi siya pumayag na lumipas ang hearing nang walang malinaw na panawagan. Ibalik niyo ang pera ng taong bayan. Ang mga rally noong Setyembre 21, dinala niya sa loob ng Senado. Narinig niyo ba ang sigaw ng taong bayan? Hindi lang sila nagrereklamo, gusto nila ang pera nila pabalik. Biglang mainit ang usapan tungkol sa Witness Protection Program. Senator Marcoleta kontra, sinasabing wala sa batas ang restitution requirement. Pero Senator Tulfo at DOJ Secretary Remulla nagkaisa. Sentimiento ng tao higit sa batas. Sa bawat sagutan, lalo nahuhulog ang mga manonood sa drama. Bakit nga ba? Protektado ba talaga ang mga diskaya? Sinagot ito ni Senator Marcoleta na hindi raw. Pero sa huli, hindi lang ito bangayan ng mga senador, ito ay laban ng pananaw, prinsipyo at katarungan. At habang ang mga tao ay naghihintay ng hustisya, ang bawat tanong na hindi nasasagot ay lalong nagpapainit sa usapin. Kung sa tingin mo tapos na ang mga eksena, maghintay ka dahil sa susunod na hearing baka mas malaki pa ang sumabog. At habang pinapanood natin ang bangayan at akusasyon, hindi maiwasan tanungin ang sarili, saan nga ba ang hustisya? Pero tandaan, ang hustisya ng tao ay may hangganan. Kaya ang tanong, kanino tayo dapat tumingin? Mateo 5 verse 6. Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin. Kung ang tao ay nag-aaway para sa hustisya, ang ating Panginoon Jesus mismo ang nagsabi na may kasagutan sa mga nauuhaw sa katwiran. Siya ang tunay na nagbibigay ng katarungan, hindi lamang sa Senado kundi sa bawat puso na nananabik sa katotohanan. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa paalala na ikaw ang tunay na hukom na makatarungan sa mga nangyayaring gulo, ingay at sigawan sa ating bayan. Hiniling namin na ikaw ang manguna at magbigay liwanag sa mga lider. Linisin niyo po ang kanilang mga puso at ibalik niyo po ang pagpapala at tiwala na ninakaw sa taong bayan. Palakasin niyo rin po na manindigan para sa tama ang bawat isa at magtiwala sa iyong katarungan ng higit sa lahat. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyong pong kabutihan sa amin at ganoon Panginoon sa inyong pong walang sawang pagbibigay ng inyong pong pagmamahal na walang kapalit na ang aming Panginoon Kristo ay naging kabayaran ng aming mga kasalanan. Salamat po Panginoon Diyos na nawa po'y ibahagi rin namin ang pagmamahal na ito sa aming kapwa. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.